po ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Kaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Thank God, it's Friday. Isang linggo na naman po ang matatapos. Kami po ang inyong mga kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan upang pag-usapan ang ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan. At higit sa lahat, pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Okay. San man po kayo naroroon, dalangin namin na kayo ay nasa maayos na kalagayan at nasa pag-iingat ng poong may kapal. Amen. Nais po naming makipag-ugnayan sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nagnanais na magkaroon ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Maaari pa rin po kayong tumawag o mag-text o magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at sa mga numero na babanggitin ni Melo at nakikita nyo sa screen. Yes po, i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Meron din po kaming toll-free number para po sa mga nasa probinsya at nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Intayin po namin ang inyong mga mensahe. I-like nyo rin po or mag-send din kayo ng mensahe sa aming Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines. At pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. At sa atin pong pagpapatuloy ay atin pong tinatalakay o binabaybay ang 8 prinsipyo ng kabuuang kalusugan sa salitang New Start. At pinasimulan po natin kahapon ang letrang E na kumakatawan sa exercise. Kaya ipagpapatuloy po yan ni Melo. Ngunit nais din po naming sabihin sa inyo na sa bahagi ng pag-aaral sa Biblia ay ipagpapatuloy natin ang ating pinasimulang paksa, paghahanda sa pakikibakang espiritual. Kaya ngayon, dadako tayo sa ating gabay sa kalusugan. Magpapatuloy po tayo. Kung kayo po ay mga nasa inyong tahanan, na mga nakaupo, inaanyayahan ko po kayong tumayo at mag-unat-unat. Ayan po. Ayan, di ba masarap at magaan po sa pakiramdam. Ipagpapatuloy po natin yung mga benepisyo na makukuha natin sa ehersisyo. Gayon po ay ang kinalaman naman ng ehersisyo sa ating utak o sa ating pag-iisip. Pero bago po yan, sa ating pong mga nanay at mga tatay, kung nais niyo pong mabuhay ng mas mahaba, ayan, siguraduhin niyo po na nanatili kayong gumagalaw o nag-e-exercise. Lalong-lalo na ngayon, na limitado tayo sa mga pagkilo, sa paglabas, Melo? Kaya sa bahay, siguro sikapin natin na talagang mayroong ehersisyo. Yes, Pastor Ner. Lalo ngayon po ay hindi na mahirap maghanap ng susundan. Marami tayong mga free app na pwede nating sundan, pwede nating i-download at magagabayan tayo kung ano po ang mga galaw o mga exercise na fit. Hindi natin kailangang lumabas ng ating mga bahay. Na nasa mga bahay lang tayo habang ganito pa po ang ating sitwasyon. Pag po nagpapatuloy tayo sa pag-ehersisyo, yung pong ating mga muscles na minsan ay parang naninigas na at mahirap ng igalaw, di ba? Naglalagutok-lagutukan na. Ayan, yung mga steps natin, umiikli na. Yung mga muscles natin, pwede po yan yung parang matuyo. Ayan, nang hihina. Sa atin pong lalong mga nanay at mga tatay, exercise po ang tugon diyan. Ang totoo kasi, tayo ay nakadesenyo nung tayo ay lalangin sa pagkilos. Tama ka dyan, Pastor Ner. Ginawa tayo para sa physical activity. Na gumalaw. Kung kayo po, syempre po napapansin natin yung balance natin ay medyo mas malimit na po tayong natutumba. Exercise, nakakatulong po ang exercise. Pero, para po sa inyo, ang pinakamabuting exercise ay syempre paglalakad po. At siguraduhin po, lalo na kung medyo mahina na po tayo, ay meron tayong dalang tungkod para ma-ensure po yung ating balance. Ang exercise po, nakakapagpatalas din yan ng ating isip. Yung concentration natin, yung memory natin, at nakakaiwas sa pagkawala ng pandinig. Ayun pala yun, Pastor
Pati Ner. pala pandinig ay apektado ng ehersisyo. Ng ehersisyo. Ayan, magpatuloy po tayo. Ang ehersisyo at ang ating isipan. Meron akong ilang mga puntos na babanggitin sa inyo. Ito po ay hango sa book na ang pamagat ay Spark, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Ito po ay isinulat ng isang professor sa Harvard, si Dr. John Ratey. Ayan. Iisa-isahin ko po ito. Ang isa dito, ang sabi ay, yung kawalang ginagawa. Or siguro hindi naman katawanan, pero yung walang ginagawa at naghihilahod, mabigat ang katawan, ang sabi dito ay pinauurong yung ating isipan kung wala tayong ginagawa. Ito po yung mga ilang points na dapat nating tandaan. Ang sabi pa dito, yung mga medyo sobra sa timbang, meron silang dobleng panganib na makadevelop or magkaroon ng dementia. Alam niyo po yung dementia, ito ay mga degenerative na disorder o sakit, nawawala ng memorya, nahirapan magsalta o nagbubuhol-buhol ang pagsasalta. So ang advice, keep moving, manatiling gumagalaw. Yung pong pagtakbo, nakakatulong pala mapababa yung ating mga blood pressure. So yung mga high blood, makakatulong to sa inyo, mapalakas ang inyong puso. Ayan. Sumunod po, pinasusulong ang pagbuo ng mga new brain cells. Ayan. Ito po yung mga connections na tinatawag na synapses. Ayan. Kaya, yun ang nakakatulong. Kaya okay po ang ating memorya, malinaw ang ating pag-iisip. Ayan pa. Maraming palang benepisyo ang exercise, Pastor Ner. Yung pananaw natin, yung pakiramdam natin, napapabuti rin ito sa pamamagitan ng ehersisyo. Yung pagkabalisa, pagkabalisa, depresyon, ang sabi ko kanila, pinauurong yung ating frontal lobe. Ang frontal lobe natin, ito po yan dito. Kung kayo po ay nandyan, nakikita nyo ako, ito yan. Dito po yan. Noo. Sa may noo. Ayan. Ito po ay sentro ng ating pagdedesisyon. Ito rin ang sinisira kung tayo po ay may mga nalulong sa mga bisyo. Ito po ang unang sinisira, kaya po hindi tayo makagawa ng tamang mga desisyon. Pero sa exercise, nare-reverse po ito kung kayo ay laging worried. Ayan, ito po, nag-shrink daw ang ating frontal lobe. Ang sumunod pa dito, hindi kinakalawang ating utak, kapag nag-e-exercise tayo. Ayan. Ilan po ito sa mga benefits ng exercise sa ating brain. Sana po ay may napulot kayo sa ating pag-aaral ngayong araw na to. Maraming salamat, Melo, sa napakayamang kaalaman na iyong binahagi tungkol sa ehersisyo. At alam ko marami pang mga benepisyo tayong makukuha sa pag-exercise. Ngunit tayo po ay magpapatuloy at sa bahaging ito ay nais namin kayong handungan ng isang makalangit na awitin na may pamagat, Buhay na Walang Hanggan, na inawit ni Fritz Dipalobos. Kung nais mong matatamo, lubos na kapayapaan, nais mo bang sa buhay mo'y wagas na kaligayahan, tanggapin ang Panginoon, kapangyarihan niya'y mararanasan, siya lang ang nagbibigay
mula sa basahan tungo sa kanyang kalwalhatian. Yan po ang diwa ng awit. Ganun na lang ang pagtingin at pagpapahalaga ng Panginoon sa atin na kanya tayong inaring ganap at inaring mga prinsesa at prinsipe. Ang imbitasyon po o ang panyaya ng Panginoon sa atin ay magpasya ka ngayon na igugol ang iyong panahon sa Kanya, kilalanin siya at tuluyang magpasakop sa Kanya. Amen. Hindi po ba napakaganda ng paanyaya sa atin ng Panginoon? Atin pong muling ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa paghahanda sa pakikibakang espiritual. Paano natin i-arm yung sarili natin, ano po ang ating mga buhay para maging handa tayo sa nagpapatuloy na digmaan dito sa mundong ito, digmaan sa pag-itan ng mabuti at masama. Pastor Nair? Maraming salamat, Melo. At tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pinasimulang pag-aaral. Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang mahalagang papel na ginagampanan ng banal na espiritu sa ating mga kabuhayang Kristiyano, lalong-lalo na yung sa ating araw-araw na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Paano natin mapapanatili ang ating connection sa Kanya ay ito ang isa sa mga punto ng labanan ng mabuti at masama. Kung paano ang banal na espiritu ay mananahan sa atin at makapananaig tayo sa mga tukso ng kaaway at pagkatalo sa kasalanan. Hindi lamang natin tinitingnan ang araw-araw na kalagayan natin, kundi tinitingnan din natin ang isa pang malaking pagbabakang espiritual sa pagtatapos ng sanlibutan ito na binabanggit sa Apokalipsis ng ating mga nakaraang pag-aaral. Ang tanong dyan, Pastor Nair, ano ang ating magagawa or paano tayo makapaghahanda para sa panahon na yon? Yan ang magandang katanungan, Melo, na sasagutin ng Biblia sa atin. May sinasabi diyan ang Efeso, Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 18, sa paraan na pwede nating gamitin katulong ang banal na espiritu upang magtagumpay tayo sa labanang ito sa araw-araw nating pakikipagpunyagi sa kasalanan. Babasahin ko po. Apo. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makataga laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ayan. Nakita nyo kung paano inilarawan ni Apostol Pablo ang mga kagamitan na kinakailangan natin. Talagang inilarawan niya na tayo ay nasa isang pakikipaglaban. Kaya ang sabi niya ay isuot natin ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Ngayon ay pansinin kung paano niya tayo inutusang maghanda para sa espiritual na pakikipagdigma. Dahil dito ang sabi niya ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay at sa pagpapatuloy sa mga talatang 14 at 17 ng Efeso. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga tao, taglayin ninyo ang mga kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Okay, makikita natin dito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Bagamat maigting ang labanan na ating susuungin, ay kompletong kasuotan ng pakikipagdigma ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang banal na salita. Kaya isa-isahin natin ang mga dapat gawin sang-ayon sa ating napakinggang talata. Una, dapat nating pag-aralan ang katotohanan o ang Biblia. Unang-una ito upang tayo ay
hindi mailigaw ng maling akala at panlilinlang ng diablo. Sapagkat Biblia rin ang gagamitin ng kaaway upang tayo ay iligaw sangayon dun sa ating mga napag-aralan ng nakaraan. Kaya dapat ay mas malalim ang ating pag-aaral sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Pangalawa, dapat tayong mabalutan ng katuwiran ng Diyos. Ito yung tumatakip sa atin, katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong katuwiran. Ang ating katuwiran ay ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos. At ito ay napapasa atin kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Alam mo ba ang salitang Panginoon ng iyong buhay, Ano Melo? bang ibig sabihin yan, Pastor Aba, ay Ner? hindi na ikaw ang masusunod. Aha. Kasi siya ang Panginoon ng buhay mo, siya ang dapat masunod. Kung ano yung gusto niya, yun ang ating gagawin. Pangatlo, dapat ay handa tayong ibahagi sa iba ang ating natututunan o ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang Ebanghelyo. Pang-apat, dapat nating salubungin ang bawat pag-atake ng kaaway na may pananalig na ang Diyos ay hindi mababago at pangangalagaan tayo sa pakikipagdigma tulad ng kanyang ipinangako. Panglima, dapat nating bantayan ang ating isipan sa kaalaman at katiyakan ng kaligtasan. Dapat tayo ay talagang nakasisiguro na ang ating pananampalataya ay tama at ang kaligtasang tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo ay totoo. Tayo ay mga anak ng Diyos at mananalo bilang mga sundalo sa kanyang hukbo laban sa kasamaan kung susundin natin ang ipinapayo ni Apostol Pablo na isuot ang buong balote ng pakikipagdigma ng ating Panginoong Diyos. At pang-anim, dapat nating labanan ang bawat maling doktrina ng salita ng Diyos. Kung paanong tayo ay nakatayo sa katotohanan. Pagkatapos ay tinapos ni Apostol Pablo ang buong apela sa payo na manalangin. Yan, kailangan ang pananalangin. Sapagkat ito ay isang labanang espiritual, kailangan natin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating panalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng uri ng mga panalangin at kahilingan. Ang sabi sa mga taga-Epeso, Kabanatang 6, talatang 18 at 19. Maging alerto tayo at laging patuloy na manalangin para sa lahat ng mga tao, hindi lamang para sa ating sarili. Sapagkat marami ring mga mananampalataya ang sinusubok at nakararanas ng mahirap na kalagayan ng pagtatagumpay sa kasalanan. Hindi tayo nakikipagbakang mag-isa. Bagkus dapat nating suportahan ang isa't isa sa panalangin at gawa habang magkakasama tayo upang labanan ang kasamaan. Magkakasama ang mga Kristiyano dapat, Melo, para tayo ay nagiging matibay, nagiging matibay bilang bayan ng Diyos. Kasi kung magkakanya-kanya tayo, ay talagang Mas ganyan. mahina. Mas madaling mahirap. mabuwag. Ganyan yung mga pinupuntirya ng kaaway, yung nag-iisa. Kailangan natin ang bawat isa bilang mga mananampalataya. Ang problema ay paano ba ang manalangin? Ang iba ay medyo nahihirapan na manalangin, kumuha ng mga salita na gagamitin upang makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Ngunit pwede mong ibuhos ang iyong puso sa Kanya tulad ng pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Gayunman ay may mga panahon na nais mong sabihin ang isang bagay na hindi mo nga mabanggit. Dito naman papasok ang banal na Espiritu upang tulungan tayo na mahanap ang salita o kung talagang hindi natin mahanap ang salita upang banggitin, ang banal na Espiritu ang magpapadala ng mensahe sa Ama upang malaman niya kung ano yung ating hinaing at dalangin. Pakinggan mo ang nakasulat sa Roma, Kabanatang 8, talatang 26 at 27. Ito po ang sinasabi, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita, napakaganda. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban
ng Diyos. Ayan, maliwanag kaibigan na hindi ka dapat mag-alala sa iyong pananalangin sapagkat ang banal na Espiritu ang namamagitan sa atin at sa Ama. Hindi natin kailangang manalangin, naggagamit tayo ng ibang tao. Tayo mismo ay makalalapit sa Ama sa ating panalangin dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Una sa lahat, sinabi ni Apostol Pablo, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ang katotohanan na tinutulungan niya tayo ay hindi nangangahulugang walang balakid o hamon tayong haharapin. Sa halip ay tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng lakas upang magtagumpay at pagtagumpayan ang mga pagtatangka ni Satanas na dalhin tayo sa maling landas. Ipinaglalaban niya ang laban natin. Ang sarap nitong pakinggan, ano? Hindi lang tayo mag-isang nakikipagpunyagi sa mundong ito, kundi kasama natin ang banal na Espiritu, ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos upang magtagumpay tayo sa pakikibakang espiritual. Pangalawa, alam ng Diyos kung ano ang nasa iyong puso, ang nasa ating puso. At bukod dito, alam ng banal na Espiritu kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo at kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ang banal na Espiritu ay sinisiyasat ang ating mga puso upang matuklasan ang ating mga hangarin. Siya ang namamagitan para sa atin ng mga pagdaing sa mga salitang hindi natin mabigkas. Napakagandang karanasan na malaman na ang Espiritu ng Diyos ay naroong namamagitan para sa atin. Isang araw ay nananalangin si Jesus. At nang matapos na siya, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ibinigay sa kanila ni Jesus ang balangkas ng panalangin, yung tinatawag nating the Lord's Prayer, na isang practical na gabay para sa makapangyarihang personal na panalangin. Ang una, Melo, Ama namin na nasa langit, purihin ang iyong pangalan. ayun, maganda pala na sa pagpapasimula ng ating panalangin ay pagpuri sa Diyos. Mag-focus tayo sa Kanya, hindi sa mga problema na ating nararanasan. Purihin natin siya sapagkat nandyan siya, tumutulong sa atin. Lahat ng pangangailangan ay nasa sa atin upang mapanagumpayan natin ang buhay na ito. Pangalawa, Dumating nawa ang iyong kaharian, maganap ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. ayan, ipagdasal natin kay Jesus, sa ating Panginoong Diyos, na dumating kaagad siya, ang ating tagapagligtas. At ikaw at ang iyong pamilya ay maging handa para sa kaharian ng Diyos. Isuko sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pangunguna ang iyong buhay bilang isang mamamayan ng kanyang kaharian at gawin ang panalangin ni Jesus na iyong sarili. Ama, hindi ang aking kagustuhan, ngunit ang iyong kalooban ang maganap. Amen. Yan ang hindi madali sa atin, sapagkat minsan ay ipinipilit natin kung ano ang ating gusto. Ngunit ang panalangin ng ating Panginoong Jesus, kung ano ang kalooban ng Ama, iyon ang maganap. At pangatlo, Bigyan mo kami ng kakainin sa araw-araw. ayan, dito hinihiling natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang mga bagay na kailangan tulad ng mga sagot sa ating mga alalahanin, pamamagitan, karunungan, at mabuting kalusugan. At pang-apat, At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung paanong pinatatawad namin ang mga nagkasala laban sa amin. ayan, kaibigan, ang pagpapatawad ay ang hakbang ng pagpapagaling na nagdadala sa atin sa Diyos sa kanyang katuwiran. Sinabi ng aklat sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9, kung aaminin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng walang katarungan. Amen. Kung tayo ay malayang pinatatawad ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan, kailangan din nating magpatawad sa nagkakasala sa atin. At panglima, Huwag mo kaming dalhin sa tukso, ngunit iligtas kami sa kasamaan, sapagkat ang iyong kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian magpakailanman. hilingin sa Diyos na hadlangan ang anumang mga plano na maaaring hindi naaayon sa kanyang kalooban. Minsan ay ipinipilit natin ang ating sariling makasalanang hangarin na panghimasukan ang paraan ng Diyos. At pagkatapos ay sa huli, dapat nating hangarin ang mga bunga ng Espiritu at ang mga iyon ay nakatala sa Galatia, Kabanatang 5, talatang 22 at 23.
Mababasa natin roon, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan. Ang lahat ng ito, kaibigan, Melo, ang kailangan ng sanlibutan ngayon. Pag-ibig, pagtitiis, pagtitiyaga, ang bunga ng banal na Espiritu. Alam kong kailangan pa natin na magkaroon ng kaganapan sa buhay natin ang bunga ng banal na Espiritu. Kaibigan, may dalawang kaharian ng Espiritu. Isang kaharian ng mabubuting Espiritu or ng mabuting Espiritu at isang kaharian ng mga masasamang Espiritu. Ang mga ito ang sentro ng cosmic angel warfare o ng digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang panalangin at pag-aaral sa Biblia ang mga susi na magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Nais kong hamunin ka na gumugol ng panahon araw-araw sa pagmumuni, sa banal na Espiritu at sa banal na salita. At sa mga susunod na araw habang pinag-aaralan natin ito at pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Muli kaming lumalapit sa inyo, dakilang Diyos, at nagpapasalamat na bagamat kami ay nasa gitna ng paglalabang ito, ay nariyan kayo, ang banal na Espiritu, upang tulungan kaming magtagumpay. Salamat po na kayo po ay nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Alalahanin niyo po ang aming mga tagapakinig, ingatan po sila saan man naroroon, iligtas sa anumang mga kasakunaan, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan o nais ninyong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming mga ipinamimigay, tumawag o i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001-777. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, AWR Luzon, Philippines, or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Sa ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis sa Kabanatang 22, Talatang 20. Ang nagpapatuto sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli.